Ito yung bunga ng ating kalamansi na hindi pa napipitas. Orange na orange. Dami pong hinog. So, marami rin naman pong berde. Ayan. Kailangan ng ating mapitas para po siya ay bumulaklak. Okay, pitas tayo ulit mga trivia para sa ating paglilinis ng ating kalamansi. Good morning mga katribya, tulad po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber. Ngayon po mga katribya, ayan na po. Hanggang ngayon po mababa pa rin po ang ating presyo ng kalamansi. Pero ngayon, kahit na mababa po siya, gawa pa rin po tayo ng ating pong paraan para tayo po ay magkapera. Sige mga katribya, samahan niyo po tayo sa ating pong pag-harvest nitong ating pong kalamansi. Ayan. Sa salukuyan po ay naalis po natin po yung ating mga reject. Parang karaniwan po mga katrib, ito po ay ang aming pong paglilinis namin pong ginagawa sa ating pong kalamansi. Kukunin na po natin yung lahat ng pwedeng pitasin, lahat po ng mga malalaki para ito ay madala po natin sa market. Hindi po tayo sinuwerte ngayong taon na ito dahil talagang matagal po ang baba ng presyo ng ating pong kalamansi. Kaya naman, ito tayo abang-abang pa rin. Kaya lang, mukhang aabutin na po tayo ng kabilang taon. Dahil hanggang ngayon po ay bagsak ang presyo ng kalamansi po natin. Kaya marami tayong mga farmers, mga katribya, hindi po kumita sa kalamansi ang ating pong mga farmers. Kaya sa malaunan yan, pagka po mag-i-stay ang ganyan pong presyo ng kalamansi natin, baka po marami na pong magpatay ng kalamansi kapag mananatili po yung ganyang presyo. Dahil una-una, yung pong ginastos, hindi po mababawi. Although ito pong tagulan naman na yan, wala naman tayong ganong marami pong gastos yan, hindi naman po tayo nag-spray. Yung mga bunga po nito mga katribya, bunga na lang din po ito ng panahon na alagaan po siya ng ulan, ng bagyo. Ayan. Kaya nalibre po tayo ng ating pong pag-spray. Kaya marami po sa atin nag-alaga, hindi po nag-alaga, may mga bunga ang kanilang kalamansi, kaya dumami sa palengke yung pong kalamansi na nahaharvest. Kaya naman yun po ang naging source, ang naging dahilan para po ito ay bumaba o bumagsak. Pero ganun pa man, ano man pong presyo ang ating abutan, ang natsempohan doon sa ating pong kalamansi, ipagpasalamat po natin sa taas sapagkat yan po talaga ang kanyang gusto. Ayan ang kanyang kalooban. Dahil mahaba naman dati nung nakaraang tag-araw, ang haba ng presyo ng kalamansi, kaya yung halos itong buong tag-ulan, bagsak po ang presyo nito. Ganun pa man, hindi pa rin naman po tayo hihinto sa ating pong pag-aalaga. Natural talaga sa isang nagninegosyo, merong nalulugi, merong kumikita. Hindi sa lahat po ng negosyo ay kita. Kahit man po yung mga company, alam nila kung nalulugi ang kanilang kumpanya. Siyempre, pagka mahina kita, sabihin, yung pong demand ay marami.
parang sa gulay. Ang gulay natin mga katribya ay mataas, lalo na po ang kamatis. Kadalasan, sabi nga po nila, pagka mataas ang kamatis, yung pong kalamansi ay bababa. Ngayon, may pagkakataon na parehong mataas ang kamatis at ang kalamansi. Kaya lang, bibihira lang naman po mangyari yung ganon, na magkasabay na mataas. Pero ngayon, naungusan na po ng kamatis ang ating pong kalamansi. Matagal na mataas po ang kamatis. Kalamansi naman matagal naman po siya na mababa. Ayan, siyempre, ang ganon, kahit hintay po natin ang presyo, ay nag-abot-abot na yung ating pinaghintay, nabutan na rin po ng baba. Ganon talaga. Di lang naman po tayo mga katibya po nag-iisa. Marami rin po tayo mga magkakalamansi ang inabutan ng pagbaba ng presyo. Hindi kasi tayo po pwede makapag-alaga kung ang bunga po natin ay mananatiling nasa puno, dahil hindi po lalabasan ng magandang bulaklak ito kapag halimbawa tayo ay marami pong bunga. Ang gawin natin, gaya ng ginagawa po ng ating pong mga talagang magkakalamansi, nililinis ang kalamansi, inaalis ang bunga. Yung po pwedeng pitasin, ay pipitasin na para palitan ng panibago bulaklak. Kaya tayo, nag-aalis tayo ng bunga, naglalaglag tayo ng ating hinog para pataba. At the same time, yun naman pong matigas po ang kanyang pagkahinog, pwede pa sa reject yan. At syempre, hindi naman natin sinasagad po yung pitas ng ating kalamansi, dahil numalay natin, ganoon naman talaga ang mga farmers. Lagi siyang umaasa na tataas o aangat. Ang importante, marami bunga ang ating kalamansi. Yung iba, napapitas nila sa 600, iba nakaabot po ng 700. Nakatikim din naman po tayo ng 700, kaya lang pa ilan-ilan lang. Dahil alam natin na itong December na ito magiging maganda presyo. Kaya lang, yun din rin pala ang nasa isip po ng ibang mga may kalamansi at may bunga. Kaya naghintay rin. Para tayo man naghintay. Kaya noong panahon na kung saan ay marami na po ang yellow, nagsiga, saka pumirmis ang presyo ng mababa, kaya nagpitasan na rin po ang marami dahil hindi na rin po nakapaghintay. Kaya nangyari, susun ngayon po doon sa palengke ang kalamansi natin. Bababa po talaga ang presyo nito. Buti na lang, marami rin pong okasyon, kaya madali pong nauubos din ang bunga. Gaya na, halimbawa, gaya sa Kabanatuan, talagang bumabaha talaga ng kalamansi dyan. Basta't panahon po ng kalamansi, talaga na pong napakarami na nagdadala. Hindi lang naman yan, pati rin po sa parte po ng Pangasinan. Yan. Parte po ng Mindoro. Yan, yung mga sa Batangas. Kung saan mayroon pong mga tanim ng kalamansi, apektado rin talaga sila po ng baba. Pero pagka umangat naman ang presyo ng kalamansi, apektado naman sila po ng taas. Ay maganda naman po ang nagiging kita po ng mga farmers pagka tumaas. Para lang din po sa sibuyas yan. Ang sibuyas, pagka umangat ang presyo, maganda kita ng magsisibuyas. Pagka bagsak ang presyo, ay nalulugi ang magsisibuyas. Walang iniwan din nito mga katribya po sa ating kalamansi. Pero kagandahan naman po ng ating kalamansi, mababa man po siya or mataas, nananatiling puno pa rin dahil fruit tree siya. At meron kang pambawi sa susunod dahil may bunga pa. Maliban na lamang kung ito ay kinayod ng inyong mga tagapitas. Kasi po ang mga namimitas hanggang sa liit-liitan ay kanilang kinukuha yon. Dahil gusto ng mamimitas makarami. Kaya ngayon, maganda ang kita po ng mga tagapitas dahil marami silang nakukuha. Permis po ang kanilang upa
Ang presyo po ng kalamansi naman ay permis din po na mababa. Kaya may-ari, talagang sa ngayon mga katribya, lalo na pagka po nag-alaga ka at nag-spray itong mga nakakaraan, ay magiging talo talaga. Pero tayo naman, ito naman ay bunga na po ng ating abono. Konti lang naman po halos din ang ating naging gastos dito. Yun lang po ang ating pong pag-spray ng herbicide o yung pamatay damo, ang ating pong naging gastos, tsaka yung ating pataba. Bagay, ang pataba naman natin, organic fertilizer, at kasama na rin po dyan, pati po yung hinog. Yung hinog na matagal malaglag. Kuminsan natutuyo na lang po mga katribya po sa puno. Ayaw pa rin malaglag, kaya obligado pong pitasin. Para po palitan po siya ng another na bulaklak. Ayan mga katribya, malungkot po rin na balita. Di same pa rin. Ang ating pong presyo ng kalamansi, nasa mababa pa rin. 500, iba pa nga po 450, iba po ay 400. Depende po do kung barat po ang inyo pong buyer. Iba naman, halos hingin na lang po ang kanilang kalamansi. Pero ang goal na lang po natin ngayon, mga katribya, yung pong malapit na rin po mahinog, agapan na po natin dahil sa pakiramdam natin baka po ang pagtinag na niyan itong next year na, dahil anong petsa na po ngayon mga katribya. Kaya malungkot ang mga magkakalamansi, pahirapan po ngayon sa pag-aalaga. Kaya malamang niyan baka itong buong tag-araw na ito ay maging maganda ang presyo ng kalamansi natin. Dahil konti ang makakapag-alaga dahil po sa baba po ng presyo. Alam nyo mga katribya, pagka po ganyan ang presyo ng kalamansi, mahirap pong mag-alaga dahil yung iba po natin mga farmers, pagka wala kang puhunan, hindi ka makakabili ng abono. Lalo na po pag insecticide, hindi ka makakabili dahil bagsak nga ang presyo. Kaya iba, kahit mababa, napipilitang pitasin, magkaroon lang po siya ng pang-alaga. Ganyan naman po yun. Tsaga-tsaga lang, mga katribya. Talaga pong ganon. Sa business, mayroon panalo, mayroon din pong talo. Kaya lang, pag huminto ka, talo ka. Kaya sa mga nagbi-business, tuloy-tuloy pa rin. Mababa man siya o mataas, kumita man o hindi siya kumita, para nagbibiyahe. Pagka mababa ang produkto mo, mataas mong ang kuha mo o ang bili, yun, talo ka. Pero pagka yan naman ay sumipa ang presyo, umangat, jackpot ka naman. Ganyan po mga katribya. Kaya yung pong nagwawagi, yung pong hindi umaatras sa laban. Yung tuloy-tuloy. Ganyan din po sa amin. Ang mga magkakalamansi farmers, tuloy-tuloy lang. Pag tayong panghihinaan ng loob, talagang ganon, sa larangan po ng negosyo, mayroong quits, may nananalo, meron din naman pong natatalo. Ang importante, wala tayong mabigat po na karamdaman. Malaya po tayo nakakagawa, nakakatrabaho, nakakakilos. Sabihin, healthy tayo. Salamat sa Panginoon. Yun ang mahalaga. Dahil kung sasabay pa po na magkakaroon tayo ng ganon, ng karamdamang malubha, ay ako, di baling ganito na lang din, mga ka-farmers. Tsaga-tsaga lang tayo. Tingnan ninyo. Nakapuno na po tayo pumuli ng ating talagyanan, ng ating timba. Marami pa naman po tayo mga katibay pong natira. Kaya pagpitas po natin, meron na ulit tayong uulitin. Siyempre, pati rin po yung magnanakaw, may uulitin din. Dahil hindi naman po niya na uubos. Kaya lang, tuwa yung magnanakaw dahil una-una, hindi na siya mahihirapang mamili dahil yung natira ay mga berde.
Hindi kagaya dati, namimili pa siya ng berde. Yung hinog ang kanyang iniiwanan, yung berde ang kanyang pilipitas. Ay, ang magnanakaw mga katribya, kahit mababa ang presyo ng kalamansi, aba, hindi tumitigil ang mga lintik. Tuloy-tuloy pa rin. Ay, hanggat wala po tayong nahuhuli na aktwal, talagang hindi po talaga lulubay. Bayaan natin sila. Total, hindi naman nila kayang ubusin yan. Mamaya kumisan, pagbabantay natin ng kalamansi, ay matsyempohan natin, nasa kote, lumaban na. Baka ipaglaban na yun may dala pang mga gamit, tayo pa ang mayari. Yun na lang din po yung ating pananalig. Bahala na po yung nasa taas. Siman po yung mga kawatan na yan. The grupo, may paghahatol naman sa banda huli. Yung kanilang ninanakaw sa kanilang ay kinukulang. Kaya yon. Sige, mga katribya. Diretso lang po muna natin ating pampitas. Dahil medyo para po malinisan na po natin ang ating pong kalamansi. At mawala na rin po yung ating kati sa mata. Para nun, maglagay man tayo ng ating pong bono sa susunod nating alaga. Magkaroon po siya na marami pong bulaklak. Tsaka na mapapalitan po uli ito. Kung mga ngayon ay mababa, baka sa susunod naman ay tumaas. Na yung ating pitas mga katribya. Dalawa tayo mahigit. Uwi muna po tayo mga katribya para po mananghali at balik na lang po tayo after po natin na mapilian itong ating kalamansi. Susunod na rin po tayo sa ating eskwela at para po at least ay di pa po bakasyon baka itong mga ilang araw babakasyon na rin po ang mga bata. Sige mga katribya, medyo pawis-pawis po tayo. Di po muna natin na i-grupo yung ating pamimitas dahil una-una po ay siyempre hintayin lang muna natin po na medyo umangat, baka sakali umangat para po maipapitas po natin ang maramihan. Pero for the meantime, konti-konti lang muna po yung ating pong pinipitas mga katribya.